Okay? Ano po ba ang mga supervisor role po natin? Sige, no, maiano natin to. Napakahalaga kasi natin na. Kailangan, unang-una, ano sabi natin? Ma-involve po natin. Okay? Ma-involve po natin sila. Okay, lalong-lalo na doon sa mga sa mga activities o OSH activities natin sa workplace. Kasi kung hindi natin sila i-involve, okay, doon sa occupational safety and health activities natin, hindi nila maiintindihan kung ano po ba ang role nila regarding sa occupational safety and health. Right? At sinabi natin, i-consider na dapat po sila isa sa mga mga nag-i-involve sa mga workers nila, under for them. Okay? Under po sa kanila. Okay? Naandyan po. Okay? Ibig sabihin, educate natin sila. Bigyan natin sila ng kaalaman. Okay? Bigyan natin sila ng mga occupational safety and health standard requirements. Ano yung mga DOT requirements. Ano yung mga RA 1105 requirements. Is a part of their role being supervisor. Doon tayo nakapokus. Okay? Involve natin sila and then never ridicule okay, natin, nasabi nga natin sa injury or accident or near miss accident natin, ma-i-report nila sa ating department. Kasi madalas, nangyayari? Hinahadlangan hindi, wag mo nang i-report yan sa OSH department. Wag na nating i-report ito kasi wala rin naman mangyayari o anything. Ang lumalabas, sila mismo yung nagiging hadlang. Diba? Sila mismo yung nagiging hadlang. Totoo. Bakit? Kailangan, sabi nga natin, in that workplace natin, ma-involve natin sila at yung positive approach nila sa sa mga manggagawa, sa atin, napaka-importante po. Yan. Kumbaga, sabi nga natin, doon pa lang makikita natin yung approaching effort Right? Ano pa? Motivate. Paano ba sila nagmo-motivate? Baka mamaya sa toolbox meeting, okay? Natin sila. I-encounter natin sila kung may mga reward system po tayo na ginagawa regarding sa occupational safety and natin sila. I-involve natin sila. Okay? At sabi nga natin, i-involve din natin sila kung may mga measuring tools o behavior sila na inire-report nila sa atin. Okay, for corrective action, yung mga unsafe conditions sa workplace is a part of their responsibility. Okay? Find ways sila kung paano natin para makorek natin o ma-eliminate natin yung mga possible accident sa workplace natin. Diba? Then, attend din sila ng mga safety training na mga kailangan natin, lalong-lalo na sila as a supervisor para mas ma-educate sila, mabigyan sila ng mga proper guide po natin. Siyempre, i-attend natin sila, i-attend din nila yung mga workers. Right? Okay? And also, be proactive. Yan po yung sinasabi natin Makikita naman natin ang proactive ang ating mga safety, ang ating mga supervisor kung sila ay nag-i-involve regarding sa safety protocol, occupational safety and standard o other requirements po natin. And syempre, huwag niyong kakalimutan, i-educate natin sila na tayo mismo ay mga professional. Okay? We can save life. Tulong-tulong tayo, okay, makakapagsagip tayo ng buhay ng ating mga manggagawa to properly educate them, to give them a proper knowledgeable experience natin o knowledgeable talk. Yun po yung sinasabi natin. And syempre, wag nating kakalimutan, kailangan po ba natin i-involve po yung tawag natin, yung follow-up action nila? Yes. Kung may mga corrective action tayo sa workplace, napaka-importante niyan. Okay? Because, lagi nating sinasabi, tayo mismo as a supervisor, sila engineer, sila leadman, sila foreman, at mga supervisor natin, nandiyan po sila. Kailangan lang paano natin po ito i-improve. Okay?
Yan, paano nila? Sabi, ano po, sir, alam niyo po ba ang inyong primary responsibility? Ano natin sila sa ganito. Ano po ang primary responsibility nyo being supervisor? To control yung mga work environmental hazard sa workplace natin para hindi ito ay maging risk factor sa workplace natin. Sir, ang primary natin is to enforce. Ano po ba yung mga existing work policy, procedure, process, no, natin sa workplace natin. Yan, napaka-importante po yan. And syempre, ano sinasabi natin? To improve that, okay, at yung mga moral o yung proactive nila, na i-improve natin yung sistema. Okay, na i-improve natin yung sistema for that. Kasi bakit? Sabihin na natin, kung na-i-involve natin ang ating supervisor, na-i-involve natin ang top management, na-i-involve natin ang mga workers, palagay nyo, hindi natin mapupromote yung occupational safety and health requirements natin. Mapupromote natin. Kasi nandun yung involvement nila eh. Nandun yung attachment nila. Nandun yung ano natin. Yan yung sample natin. Kaya napag-uusapan natin sa meeting, sa toolbox meeting, sa orientation o other yung mga concern po natin sa ating top management, sa ating supervisor at nandun yung ating mga workers. Ibig sabihin, yung commitment na bubuo. Okay? Yan po yung sample natin. Maliban na lang sa atin as a serve tayo, as a liaison officer kasi tayo yung gumagawa ng report, tayo yung sasubmit ng report sa DOLE, sa ating DENR o other LGU requirements po sa workplace natin. Diba? Sila rin, as a supervisor, meron din silang involvement doon sa pagiging liaison kasi sila ay nagpapasa ng mga LGU requirements. Katulad ng mga permit, kung may excavation kayo, excavation permit. Right? Kung may mga ganitong requirements kayo, yun yung mga sample natin. Napakahalaga. Kaya nga po sabi natin, if you want to push okay, yung mga ganitong proactive natin, kailangan ma-indicate natin yung primary job ng ating mga supervisor. Regarding po, okay, sabi natin, isama natin sa mga training. Okay, nasabi natin kanina, may training requirements, i-training natin sila. Sir, ano po ba yung quality requirements? Ano po ba yung ganitong requirements? Sir, as a lead man, foreman, engineer, can we discuss this? Para ma-involve natin. Kung may mga behavioral basic problem tayo, kailangan i-discuss natin para ma-aware po natin. Kasi bakit? Ang isa sa mga primary natin is we need to change the behavioral natin sa workplace natin. At doon pa lang, makikita natin yung mga tamang kaalaman na nandiyan po. It's a part of our training requirements po natin sa workplace. It's a part of our procedure process natin sa workplace. It's a part of job responsibility ng bawat isa. We are focusing for the supervisor responsibility. Mamaya, pag-usapan natin, ano ba yung top management responsibility, ano po ba yung workers responsibility, pero dapat dito pa lang na i-ensure na natin, no, na tayo, yung mga foreman, leadman, supervisor, o mga technical team natin, ay na-i-indicate natin doon sa requirements natin o the safety process natin. Kaya nga po, if we want to eliminate that, ma-attach natin sila, makuha natin sila. Okay. To coordinate in our occupational safety and health requirements. Okay? Kasi bakit? Sabi nga natin, paano mo masasabi nag-i-interact ang ating interact in the positive way, ha? Yan, okay? Napasa sa workplace. Interact in the positive way. Nakikipag-coordinate po sila ng tama. Hindi yung nakikipag-coordinate nga, sumisigaw naman, sinisigawan naman siya. Hindi ganyan. Di ba? So, order, nag-iiba. Di ba ganyan? Kailangan ma-eliminate natin yan. Baga sabi nga natin, ano ang sinabi natin? Professional po ang bawat isa. Kailangan maibigay mo natin yan. Interact natin. Okay, in the personal po natin, kunyari, may mga personal injury po. Sila, okay, may sakit sila o anything, coordinate na sa kanil para mag-create natin ito, mag-take down note natin ito. Napakarami. Kumbaga, supervisor yung mga sample natin. Even include natin, di ba? Madalas po, katulad na sinabi natin kanina, the accident, yung mga near miss.
yung mga mutika na, yung mga unsafe act, unsafe condition natin sa workplace, pagtulungan natin to arrange that. Okay? Na magtulungan natin na ito ay nare-report natin. Mapagtulungan natin na ito ay na-i-investigate natin ng tama. At matulungan natin na ito ay na-determine natin ano yung mga corrective measure. Diba? Corrective measure. It's a part of supervisor responsibility. Ma-update natin ito. Okay? Mapapalo up natin ito. By example natin, monitoring. Okay? Napaka-importante. Kaya nga po, sinasabi natin? Kung ikaw mismo, tingnan mo sarili mo. Tanungin mo as a safety. Diba? Ano yung mga stress na sa'yo? Diba nakaka-stress po yung supervisor ko eh. Bakit? Hindi po kasi nakikipag-coordinate. Nakaka-stress po yung supervisor ko. Kasi yung mga follow-up ko hindi ginagawa. Ang tanong, bakit? Okay, bakit? Nade-determine niya pa ba ang kanyang role doon sa ating occupational safety and health? So, kailangan may discuss mo sa safety and health committee nyo. As a part of OSH committee, invite mo siya. Diba? Kasi ang dami nyo doon. Ibig sabihin yung commitment, proactive na andun. No? Kailangan yung compliance kasi. Ma-ensure natin na compliance. Hindi yung sa site kayo, magsisigawan. Ikaw as a supervisor, nandun kayo sa, diba? Kailangan yun yung sample natin. Okay? Siyempre, regarding doon sa flow of safety information, may ups and down yan. May ups and down po yan yung sa mga natin. Minsan, okay yung si supervisor, okay tayo. Minsan, hindi naman. Yun yung sample natin. Anong gagawin natin? Itutuloy lang natin. Baga sabi nga natin, we need to filter. Okay? Yan, ma-filter natin. Ano yung mga primary? Ano yung primary? Ano yung mga IDLH na dapat natin makorek? Yan po yan. Napaka-importante. Kasi bakit? Be proactive tayo sa mga problema. And doon sa proactive na yan, we need to look, okay, yung problema, ano yung solusyon? Kasi bakit? As your, tanungin natin yung sarili, tanungin natin yung mga manggagawa, tanungin natin yung mga, yung mga supervisor. Okay? Ano yung mga nangyayari? Ano yung mga near miss o mga possibility pwede nating i-change na pagtutulungan natin? Okay? Sabi natin, it doesn't make sense to you, okay? It won't to your workplace natin o yung the people natin ay walang pagbabago. Bali wala. Sabi nga natin may mga lack of information tayo. Bakit nagkakaroon ng lack of information? Bakit nagkakaroon ng ganito? Yun yung sample natin. Kailangan maging proactive tayo. Maging compliance tayo sa reporting natin o other things na kung ano tinatawag natin. Okay? O ano man yung sinasabi nyo. Basta yun yung sample natin. It's a part of that, ma-indicate natin yung kanilang role. Para yung behavioral based safety natin o behavioral safety is to change. O natin. Bakit? We need to be we need to be proactive. We need to be vigilant. Okay, lahat yan. Sana natin, we need. Kaya nga po sinasabing hindi lang ikaw, you. Kaya nga hindi ko sinasabing you. We, with the part of supervisor, with the part of our being safety officer, ganyan po. Okay? Kung nakikita natin na magkakaroon tayo ng problema, okay, tingnan natin. Maging maglagay ako ng time. Makapag-appropriate training ako sa mga workers. Mag-invite ako ng mga workers, mag-invite ako ng subcontractor, mag-invite ako ng team para makandak na. Okay? Ano ba yung mga primary responsibility na bibigay natin? Ano ba yung mga safety procedure na kailangan natin? Yung po yun. It's a part of knowledge. Okay? It's a part of knowledge yung mga information, yung mga machine natin, yung mga facility natin in operation. Binibigyan natin sila ng knowledgeable. Baga, binibigyan natin sila ng tamang kaalaman. May bago kang equipment. O, bigyan natin yung tingnan natin yung manual. O, ito po pala yung pag-operate ito po pala yung requirements. Di ba? It's a part of knowledge. Okay, may bago tayong operation, may bagong operation, discuss mo sa toolbox meeting, ito yung operation, ganyan. Okay? Di ba? It's ideal.
na yung individual, yung mga personnel, yung drivers natin sa behavior ay nakukorek natin. By what? By giving them a knowledgeable or tinatawag nating pinipid natin yung kanilang mindset o kanilang utak about this program. Pinipid, kumbaga, pinakakain natin sila ng tamang kaalaman. Yun po yung sinasabi natin. Feeding them. It's a part of that. Ibig sabihin, kung naibibigay natin yung tamang information, makikita mo, nothing left behind. Okay? Yung sinasabi natin. So, magpunta tayo sa, sa apat. Okay? Yung basic lang natin. Okay? Kasi kung ang supervisor, alam niya kanyang responsibility, okay, sa palagay mo, okay, hindi pa siya magiging proactive. Right? Kung ang supervisor, alam niya yung accountability niya sa sarili niya, sa ibang tao, sa top management, di ba? Di ba? Makikita ng management yun. Di ba? Pag sinabi mong accountability, hindi yan yung pagbibilang lang. Okay? Pinasa na sa puso mo, ito yung pagiging ko, ito yung inaasahan sa akin ng top management, ito yung gagawin ko. Okay? Magaling ka nga supervisor, magaling ka nga safety officer, magaling ka nga lagi naman may aksidente. Parang may mali. Right? Yung accountability mo, nawawala. Yung po yung sample natin, is a part. Ano pa? Pangatlo mo natin, bigyan natin authority. No? Pag sinabi mong authority, malaki yan. O, otoridad. Si police, iba ang authority niya. Right? Si uniform person o yung mga other uniform, iba-iba yan. Meron sa dagat, sa lupa, sa himpapawid. Example natin, authority. Right? Ibig sabihin, yung authority niya, gamitin niya ng tama. Kasi bakit? Kung hindi po kasi ginagamit ni supervisor o ni superior, okay, yung tamang authority, walang mangyayari. Baka mamaya, ginagamit niya to sa maling pamamaraanan, magkakaroon ng problema. Kailangan gamitin ito sa tamang authority. Okay? Yung pagko-correct ng unsafe act, yun po. Madalas nga tinatanong ko sa mga training, sa mga tao, kailan po ba nagiging tama ang mali? Minsan sa trabaho natin. Nagiging tama ang trabaho ng isang tao kung walang nagko-correct po sa kanya madalas. Yung kahit yung unsafe act, tanong mo, kailan nagiging tama ang unsafe act? Kapag wala pong nagko-correct o mali ang ginagawa mo. Trabaho ni supervisor yun. Ito dapat, di ba? It's a part of authority. Hindi yung tatanggalin kita, hindi po ganyan. And, syempre, the last, delegation. Okay? Dinidelegate niya yung kanyang manpower, yung kanyang mga tao sa tamang posisyon. Dinidelegate niya yung kanyang position. Okay? Nang tama. Diba? Delegating authority. Delegation authority. Right? It's a part of that. Kasi nga, sabi nga natin, itong apat lang na to ang ating ibigay sa kanila o ibigay ng tao, sa puso ng ating supervisor at ilagay sa isip at sa puso, no? Ano mangyari? Mabubuo natin yung tinatawag nating zero accident program, zero fatality program o other occupational safety and health program nyo sa workplace. Okay, kasi bakit? Mai-eliminate natin yung nasabi natin at mai-eliminate natin yung mga health and safety issue. Okay, yan po yan. At makikita natin na nagiging motivate po ang ating mga tao kasi with the supervisor motivation, with your department of the safety department motivation, at the top management motivation sa mga tao, nabubuo siya as a team. Diba? Diba? Sample na lang natin, yung daliri mo, mahina po yan pag nag-iisa. Pero kapag yan po ay naghawak-hawak at na ganyan, mas malakas po siya. Ganyan po yung ibig sabihin. Ibig sabihin, kung nagsama-sama as a team, yan. No, natin sa workplace natin, ay naandyan po yung nagiging malabisang programa natin. Okay? Yan. Natin sa workplace natin. Nagkakaintindihan? It's a part of that. Okay? Basic lang po natin. Okay? Yan. Makikita natin. Responsibility, accountability, authority, and delegation. It's a part of that. Mas nakikita natin o mas nagiging mabisa. Okay? Sorry. Okay? Mas nagiging malawak po. Okay?
mas nagiging malawak po yung ating objective regarding sa occupational safety net. Yes, okay, may tanong. Okay, bakit po ba hindi natin masyadong, okay, may katanungan, sir, bakit nahihirapan po tayong i-promote ang occupational safety and health? Internal, external. Internal sa loob ng company. Okay, bakit? Kasi ayaw ng ibang tao. Kung meron pong kung ayaw po niya, yun natin, sa loob ng company internal, kung ayaw niya, i-enhance natin sa kanya, this is your authority. This is your obligation, and the top management commit, ini-expect ka yung mga ganyan. It's like that, okay? Para maging epektibo po ito. Okay, in the external, outside, yun, yung mga kilala mo mga safety officer, mga kilala nating mga manager, you cannot push them. No? Nasuportahan yung occupational safety and health, advocacy mo. Totoo yan. Pero kung ikaw mismo nasa loob ng kumpanya, diyan po, binabayaran tayo ng kumpanya para sa ganyan. Yun po yung sample natin, na matutunan natin. Nagkakaintindihan, that's the, natin, okay, na program natin, o objective natin, sa bawat isa. Okay? Di ba? Kasi bakit? Hindi ko pwedeng sabihin kay Sir Carlo, sundin mo ako. Okay? Hindi ko naman kasama si Sir Carlo. Right? External naman po siya, hindi ko pwedeng i-push siya. Pero kung ako po ay external party ng Department of Labor and Employment or the DENR or other LGU, pwede kong i-push si Sir Carlo. Right? It's because of the OSH legislation or other legislative requirements here in the Philippines. Pero kung ako ay ordinary safety officer lang at ipupush ko si Sir Carlo, ay hindi pwede. External po ako, external po ako, hindi po ako sa workplace na. Paano, sir, kung subcontractor ka? Kung subcontractor ka ng company at kasama mo si Sir Carlo, i-push mo siya. Yun yung sinasabi natin, internal, external. I-push mo siya. Kumbaga, hindi mo ipupush, itutulak. Ipupush mo siya by giving them a basic orientation o basic knowledgeable. Sabi nga natin, no man is an island. So, ano ibig sabihin? Kailangan makinig yung mga ibang tao regarding for this. Okay, in regarding for our occupational safety. Lagi niyong tatandaan yan. Right? Kaya nga napaka-importante na maibigay natin para maging epektibo po ang ating programa. Okay? Yan. Madalas kasi, isipin natin may ability si supervisor. Pansinin niyo yung mga kasama niyo. Meron kang may nakasamahan ka na hindi mo siya makakalimutan. Kasi nakapokus siya sa pag nilapitan mo siya, ang dali niyong lapitan regarding sa OSH. May iba yung hindi mo malipitan sa OSH kasi hindi naman binabaliwala. Wala problema yun. It means na i-enhance ka. Bakit? Ang natututo ay hindi siya. Ang natutuno ay ikaw, how we communicate. Right? Kaya madalas sinasabi natin, kung may epal sa workplace nyo, matuwa ka. Tandaan nyo kung may stressful moment kayo sa workplace nyo, lalo-lalo na yung mga supervisor, matuwa ka. Kasi gawin mo practice yun para mabago mo yung culture o yung kultura na natutunan niya. Ibig sabihin, kung siya mismo na i-enhance mo yung regarding sa occupational safety net, matuwa ka. Kasi tingnan mo, supervisor na mo sa occupation, lalo na yung mga manggagawa na, di ba, it's a part, hindi nangyayari, nagtatalo si operation, nagtatalo si safety, nagtatalo si quality, nagtatalo iba't ibang department because of what? Kanya-kanyang pataasan ng ihi. Sorry sa wording ko hindi po baga nagpapataasan ng pride. Di ba, Sir Elnar? Ganyan na nangyayari. Right? Tama po. Pero pag pinag-usapan mo, bakit nangyayari yun? Kasi hindi nag-uusap. Hindi nag-uusap. Tatanungin mo si supervisor, sir, pwede ka po bang makausap ni safety? Ba't ko siya kakausapin? Wala naman akong problema sa kanya. Pero yung sagot niya pa lang ba't ko siya kakausapin? Wala naman akong may problema. Right? Kausapin mo si safety, kausapin mo si supervisor. Ba't ko siya kakausapin? Hayaan mo siya. Iba ang trabaho ko at iba ang trabaho niya. May mali. May mali na agad. Ano ibig sabihin? Hindi po magkakaiba ang trabaho ni supervisor at ni safety. Magkakaisa po tayo. Tandaan natin, hindi matatapos ang isang project kung sa workplace nyo ay puro karpentero lang. Right?
Hindi matatapos ang workplace sa workplace nyo kung ang trabahador nyo ay sinasabing labor lang. Sorry sa wording ko na lang. Pero hindi po yun. Kailangan may karpintero tayo, may steelman tayo, may mason tayo. Tingnan mo ang bahay mo. Ilang tao ang gumawa niyan? Ilang position ang gumawa niyan? Di ba? Sa palagay mo, Sir Mark, magagawa yung bahay nyo kung karpintero lang daw.